na kung saan, kung nag-aral ka, alam mo ang mali at tama, pero bakit itinutuloy mo pa rin? Subalit, sa dulo, ay laging masasabi natin na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya tandaan natin, mga kababayan, kung tayo ay sanay mamuhay ng simple at hindi tayo nangangarap na magkaroon ng anumang mga bagay para sa imposibleng paraan, abay, makukontento po tayo kung ano po ang biyaya batay sa ating kakayahan. May mga nangangarap na gusto magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng magarang sasakyan. Pero wala namang means at kulang ang sweldo. At may mga barkada na mag-uudyok o magsusuhol sa kanya. Pare, tama ka na lang sa amin. One time, big time tayo sa racket natin, pare. Hindi ka na magtatrabaho, magbubuhay, hari ka. Abay na silaw. Dahil yung nag-uusap, nagbibisyo. So, nagkaroon na po ng evil mind. At nawala na po yung takot na baka mahuli, takot na baka makulong, makasuhan. Pero at the end of the day, ay pagsisisihan kung ano ang mga pagkakamaling ginawa. At ang mabigat, kung may pamilya ka at yung mga anak mo na maliliit pa, na dapat ay nasa eskwelahan, ay palaboy-laboy sa lansangan. So ayan po mga kababayan, meron kaming gagawin ni Tatay Ronnie, 'di ba? Sabi ko po kami ay maglilipat ng mga gamit. Bago ang lahat, syempre, unahin muna namin yung mga gamit niya diyan na mga nakasako-sako po mga kabayan. 'Yun talagang unahin namin. Hindi naman pwede mga kabayan na bago ang bahay and then yung mga gamit ay iakyat natin doon yung mga nakasako-sako na puro na uling, no? Puro na agiw. So, ang pangit tingnan. At syempre, kalat tingnan doon mga kabayan na hindi natin gawa ng paraan kung ano ang paglilipatan, no? So ngayon, kalkalin muna namin yung mga nakasako sa akong gamit ni Tatay Ronnie. Titanan po namin kung ano yung pwedeng iakyat namin at kung ano yung pwedeng alisin namin mga kabayan. Kasi nga, hindi natin alam kung anong laman yung mga ibang sako ni Tatay Ronnie. Magpaalam muna tayo sa kanya, syempre. Magpapaalam muna tayo kay Tatay Ronnie kung papayag siya. Ang purpose doon mga kabayan, malinis, no? At malalaman natin kung ano pang mga gamit na idagdag natin or bibilihin natin. Katulad ng kaldero mga kabayan, ang akala natin yung kaldero ni Tatay Ronnie, isang maliit lang, isang kaserola, no? Pero nung dumating tayo dito, nagsilabasan yung malinis yung mga kaldero. Ang puputi ng mga kaldero niya mga kabayan na galing dyan sa sako na pinag supot-supot niya, tapos pinagtali niya doon sa bubong ng kanyang bahay kubo. O, di ba? O katulad dito mga kabayan, o ayan, may mga kaldero, oh, di ba? Dati ang nakikita ko lang kaldero mga kabayan, ito lang, tapos yung takore. Pero ngayon ayan oh, may malaking malinis po mga kabayan kasi alam niya na marami ang sasaingin, no? At may mga kakain, mga karpintero, kaya naglabas siya ng kaldero. So, mayroon pa akong napapansin dyan ng mga kaldero or kawali po mga kabayan. So, yun po yung titingnan natin. Para hindi yung bili tayo ng bili po mga kabayan and then hindi magagamit ni Tatay Ronnie, sayang naman din po yun. Kung ano na yung basic needs ni Tatay Ronnie, yun po yung bibilhin natin. Tatay Ronnie, may gagawin po tayo ha. Ang gagawin po natin ay yung mga gamit nyo po ilipat natin doon, pero tanggalin natin doon sa mga sako-sako, ayusin natin doon, yung iba ilagay natin sa container box. Ayos? Ha? Para hindi kainin ng RET, ha? Yung mga or dagis, yung mga nakasako-sako mo dyan, tanggalin natin, tingnan natin. Tapos ilagay natin doon sa Durabox, doon sa itaas, bahay mo.
Ha? Kasi lilipat na tayo. Doon ka na matutulog, ha? Okay, tara. So, ayan po mga kabayan. O, katulad niyan. O, katulad dito mga kabayan, o. Diba? Nagbigay tayo ng kumot ni Tatay Ronnie. Nagbigay tayo ng bago kumot. Pero ang nilabas niya, wala naman ito nung nakaraan. So, ibig sabihin, nandiyan lang yan galing sa mga nakasako-sako niya. O, di ba? Yan ang gagawin natin. Maghalongkat tayo para alam natin kung anong bibilhin natin sa kanya na kulang ng mga gamit. O, lipat natin sa bagong bahay. Tingnan natin yung mga nakasako-sako kung ano laman. O, di ba mga kabayan, ayan no. Ito yung tinanggal natin doon sa bahay kubo niya na inabot tayo ng 24 hours bago na natanggal natin yung mga tali-tali. Eh dito tinali na naman niya, no? Tinali na naman ni Tatay Ronnie. Ayan ang kasinop-sinop talaga, super sinop ni Tatay Ronnie mga kabayan sa kanyang gamit. Tulad nito mga kabayan, ang dami. Oh, di ako nagkamali. Oh, tunog kaldero. May mga kaldero, tunog kaldero. So hindi natin bibili, matik. 101% hindi natin bibili ng kaldero kasi marami. Wag mo na yan doon isako, ha? Ipadlak na lang bahay. May padlak. Susi, ha? Siguro ang purpose niya mga kabayan bukod doon sa pagiging masinop ni Tatay Ronnie, may history siguro na nawalan siya ng gamit. Kaya ganyan na siguro siya kasinop sa gamit niya. Takot siyang mawala. Kaya kinandado niya ng sobra-sobra ng mga tali. Pinagtatalian niya mga kabayan. May history siguro siya na nawala siya ng isa sa mga gamit niya. Kaya siguro ganyan. Dida, ah. So ayan, may kaldero, takap. Ayan, kaldero din. So ito yung mga gamit nila dati mga kababayan sa unang panahon, no, na buo pa yung pamilya niya, nandiyan pa yung asawa niya. Nandiyan yung asawa niya, mga anak niya, maliliit pa yung mga anak niya. Ito yung mga gamit niya noon na hindi nagagamit. No, na tinabi lang po niya mga kababayan. So ayan, may mga may mga partner. So ayan, 'di ba? May kaldero na. Oh. So at least alam natin, may malaki, may maliit, pag ganun-ganunin na lang natin 'yan. Ayan. Ayan. Para isang lagayan na lang po yan mga kababayan. Oh, di ba? Ang daming kaldero, mga takip. Oh, bago pa, wala pang hindi pa nagamit. Oh, di ba? Hindi ako nagkamali mga kababayan kasi nung kinapa ko to, sabi ko kaldero ito. Oh, di ba? Ang dami oh. Bakit bibili pa tayo ng kaldero kung ganito naman pala kadami yung kaldero ni Tatay Ronnie? Oh. Akala mo nagre-restaurant si Tatay Ronnie. Oh. Puro kaldero. Oh, di ba? Puro kaldero mga kabayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga na hindi pa nahugasan.
Hindi pa nahugasan yung iba mga kababayan. Oh. Ito, ilabas na lang niya to para magamit. Nasaan yung takip niyan? Ayan, yan ang takip niya. Ayan. Oh. So ayan po mga kababayan, nagkalkal tayo ngayon. Ito pinaalam natin sa kanya, no? Dahil aayusin lang po natin yung mga gamit niya. Na hindi puro okay naman nakasako mga kababayan, kailangan papalitan natin. So no problem naman po 'yon, no? Kailangan palitan natin. Ang problema lang hindi kami nakadala ng sako. So ilagay lang po natin diyan mamaya sa itaas para alam natin. So tabi muna natin dahil lipat natin yan mamaya doon. Tapos tingnan pa natin yung iba. Ayan. O, ang dami nito mga kabayan. Pero kasya yan doon lahat. Ang dami niyan. No, hindi naman siya worry doon na kahit sabihin mo ay nandiyan sa loob ng bahay. No, kahit sabihin mo nakatiwangwang lang dyan or nakatabi lang sa gilid, no, sa lagayan, hindi siya worried kasi nakapadlock naman yung bahay niya. Para hindi yung paghanapin niya, hindi na siya magbuklat isa-isa pa. Minsan nakakalimutan niya. Ito mga damit to. O mga damit yan. Damit buta. O meron pa pala dito. Diyos ko. O. Yung iba wala pa nga eh. Yung iba di pa nagagamit. Oh, di ba? Oh. Meron pa malaking kaldero mga kababayan. So ayan po mga kababayan, no, isang malaking kaldero. Wala na kaldero. Oh, ayan. So kaldero. Oh. Pinggan! Pinggan, wala! Wala daw yung pinggan. Oh. Yung mahirap na nakaganyan. Kaya minsan pag nagbihis siya mga kabayan, hindi na niya alam. No? Ang tagal niya matapos magbuting-ting dyan sa mga gamit niya. Kasi nga, puro nakasako, hindi naman nakikita. So ayan mga kababayan, isang sako na. Kasirula. Mga ano na naman. Mga kasirula. Oh, ang dami. Oh, ayan. Dati nagka-restore. Oh. Daig pa ni tatay yung nag-catering. Oh, kaldero. Another kaldero na naman mga kababayan. Oh, takip. Oh, another kasirola. So, diba? Yung iba hindi pa nahugasan ng maayos. Yung iba hugas na, yung iba hindi pa. Oh, sabi ko na nga ba may kawali eh. Oh. Di ako nagkamali, may kawali nga mga kababayan. Oh. Ang gagawin dito sa mga kaldero niya, hugasan namin to. No, wag muna namin tong ipasok doon, hugasan muna namin to. Para malinis bago niya itago ulit. Ayan, kaldero na naman.
kawali. Oh, bibili pa ba tayo ng kasirola at kaldero mga kabayan na ang dami-dami na? Pati kawali. Oh, dating may-ari ng restaurant si Tatay Roni. Damit! Wala ng kaldero. Damit na naman tayo. Kaldero pa lang mga kabayan, 3 sako na ang pinaglagyan ni Tatay Roni. Hirap na hirap siya mga kabayan, no? Ang bilis magtali, pero pag nagkalas na, napakatagal at hirap magkalas mga kabayan. Oh. Oh, bigat pa niyan. Ano yan? Ano yan? Kesangkapan. Ha? Kesangkapan. Kesangkapan. Mga kasangkapan niya. Bigat! Ang bigat eh. Damit nga eh. Saan damit? Damit yan, oh. Diyos ko, ito mga kasangkapan ni Tatay Roni. Ang dami. Ang dami nyo naman kasangkapan. Natawa. Kasi mga kabayan, kwento din sa pamangkin ni Tatay Roni, masipag. Nung maliliit pa ang mga anak ni Tatay Roni, nung magkasama pa sila ng kayang asawa, masipag daw si Tatay Roni talaga dito sa kabundukan. Kaya marami siyang mga kagamitan, mga gamit-gamit. Nakita mo yung mga sako, oh. Kinagatan ng mga dagis. Ayan, oh. Oh. Tapos yung mga sako na yan, 19 purgatin pa yan. Wala nang bis-bihis. Patay yung may-ari ng kubo, wala nang bis-bihis. Oh. Kasi paano, kahit sabihin mo may damit sa dyan, eh kung ganyan, tatamarin ka na. Magbuklat-buklat ka pa, ay Diyos ko apo, hindi ka na makapag-bihis ng ano, kung ano lang yung suot mo, layo na lang. Kung ano yung nakalabas. Aday! Ay, Diyos ko, kaya pala ang bigat. may white flower. Wala naman tong laman white flower. Aday! Mga kasangkapan, mga kabayan, kung ano-ano na ng mga kababayan nandito, oh. Oh. O yan, pwede mong isako yan, mga ganyan. Lagay mo sako, malaki sako. Sa susunod, bilhan kita ng malaki sako. Para lahat ng mga kasangkapan mo sa mga ganyan-ganyan, mga bakal-bakal, ay pang-isahan na ne. May gloves ka pa talaga. Ano yan? Mga goma, mga kababayan. Pangtali niya sa mga ano. Pangtali niya. Mga goma. Ayan. Meron ka pang ano? Silyaw. Silyaw. Ay ako, nabahing na ako sa mga pinagbubuklat namin. Ano yan? Mga panali-panali. Diyos ko, tingnan mo naman ito mga kabayan. Oh. Diba? Mga anik-anik lang, mga chuchu-chuchu halat, pinagtatago niya. No, pati itong radyo, antena ng radyo mga kabayan, no, wala namang kagamit-gamit na, tinabi pa ni tatay. Ganun siya kasino.
Ganyan siya kasi no mga kabayan. Lapis pa. May lapis pa. Ayan. Ano yan? Ano yan? Basahin. Ano to? Lagyo? Lagyo mo? Paano lagyo mo? Ching, kwing, kwang, tikong king, tikang, kang, ching chung chang chang. Nag-ar. Sa baryo noon. Mga gamit nga to. Baka ito mga lapis po to ng mga anak niya noon, mga kabay ng tinchucho pa. Tagal. Ano pa? Ay, ito sa dami ng pangsuga. So ayan po mga kabayan, no, mga ano-ano lang, mga flies, mga bakal na. Ano, wala yan. Mga kasangkapan. Yung mga bakal-bakal po mga kabayan and everything. So ayan, mayroon pa natitirang sako po mga kabayan. No, at least alam natin, no, kung ano mga laman dyan, mga kaldero, kasirola, mga abubot na mga bakal-bakal gamit sa tawag nito, bahay, no, mga goma, lahat ng mga para sa atin ay basura na, pero para kay Tatay Ronnie ay mapakinabangan pa niya, sinino pa niya mga kabayan. Itong isang sako mga kabayan, ang akala mo ang laman yan, Diyos ko, no, kung ano, grabe, ang higpit talaga na pagkatali mga kabayan, sang kadamakmak na tali. Tapos meron pa doon, sunod-sunod, oh, ayun, oh, oh, diba, meron pa, ayan, sunod-sunod ng mga nakatali dyan mga kabayan. Hindi pa natin alam yan kung anong mga nandyan. Mga kasangkapan daw niya. Anong laman? Ano po yan? Baro. Ha? Baro. Baro? Oh, very good. Tingnan natin. Pag naiayos ng mga kabayan, hindi na ganun kakalat yan, no? Hindi ganun kadami. Kailang yung mga abubot dyan ni Tatay Ronnie, hindi ko na ipatapon sa kanya yan, no? Palitan ko na lang ng sako yan, itabi na lang niya yan sa tabi, no? Para just in case na kailangan niya, no? Hugutin na lang yan dyan sa tabi mga kabayan. Yung iba, iayos ko lang ng lagayan yung iba dyan. Grabe! Diyos ko! Pagbulat-lat dito sa mga gamit ni Tatay Ronnie, abutin din kami ng 10 buwan. Ang daming tali-tali. Hindi talaga makawala-wala.
Naka-plastic, nakasako. Talagang dubli-dubli talaga. Pag may edad na talaga mga kawe, mahilig talaga sa balot dito, balot doon. Gayan ang lula ko. Ang daming plastic, balot. Ay, naku. May sabon pa. Mayroon pang sabon. May lighter pa. Kinalawang na yung lighter. Wala na. Kinalawang na yung lighter. Nail cutter. May nail cutter siya. Gamitin niya. Diyos ko. Pero mo, binulsan niya yung nail cutter. Sabi niya siguro, ay sa wakas nahanap din kita. May gagamitin din ako nail cutter. Siguro hindi niya manap-hanap yan ng nail cutter, mga kababayan. Ay, Diyos ko. Labas mo na yan para kutsilyo. Meron pa siya nakalabas. Ano tawag nito? Hasaan. Pati mga kapirasong hasaan, mga kabayan. Labas mo bateri. Baka mamaya hindi na rin gagana. Ano na naman yan? O, tinahi pa. Ay, ano po yan? Di bomba. Di bomba. Di bomba. Meron kang di bomba. Sira? Sira? Sira na? Walang bareno. Ano? Walang? Bareno. Marunong ka gumawa? Ano mga kabayan, yung gamit pangaso. Saan Barina? Barina saan? Lock? Walang pang bareno. Ikaw gumawa? Kasi lahat ng mga katutubong aitas mga kabayan, halos lahat merong ganito, yung ginagamit sa pang nila, pangaso, pang hunting ng ibon and everything. Kaya may mga ganyan sila. Ito gawa ni tatay. Ayan o. Kailang wala daw siyang barina. Lock ka ito. Wala yung lock. Wala yung lock tayo. Lagare, magamit yan. Oh, yan pa lang. Ginamit niya. Ginamit mo? Ito lang ginamit mo dito? Ganyan? Wala siyang lock. Ganyan lang gamit mo? Grabe ang tiyaga ni Tatay Ronnie. Ganda pa. Ganda, meron ka palang ano? Ganda. Kapal. Gamit niya.
Ang kinis na. Grabe mga kabayan, no. Ang kinis. Si Tatay Ronnie ang gumawa. Ito lang daw ang gamit niya. Ito lang daw ang gamit ng mga kabayan. Kaya grabe, no. Tapos yung isang ito, pang ganun niya. Itong ganun. Grabe, no. Inabot siguro siya dito ng ilang buwan sa kakayas ng ano. Galing na. Ang galing ni Tatay Ronnie. Walang barina! Araw panjulit. Lock. Lock. Lock nga. Yung lock! Kung ano-ano lang talaga mga kabayan. Kung ano-ano na lang mga Pero magandang pagkagawa mga kabayan. Ang ganda niyang forma ng hawakan ng dibumba. Sabi. So ayan po mga kabayan, dalawa na lang. Baro! Baro, mga damit. So yan na siguro yung mga baro yung mga kabayan. Kasi nga, itong kumot, ngayon ko lang to nakita, wala nga to. Ngayon ko lang nakita. Siguro malaki to mga kabayan ang ginawa niya. Hinati niya, ayan o. Hinati niya. Yung isang malaki, hinati niya mga kabayan. Para tipid. Ewan ko kaya, saan niya nilagay yung bagong mga damit, bagong kumot. No, may banig pa, may and everything. Ito yung binili ko. Ito. Nakita ko na mga kabayan. Ito yung binili ko mga kabayan. Nilagay niya dyan. Ito yun, Tapos yung uniform niya nandiyan din. Ito yung binili natin sa kanya. Malaking kumot. Kaya pala di ko na nakikita. Nilagay lang niya dyan. Ito pang army niya mga kabayan. Ayun pang army niya. Kailangan ayusin yung mga gamit niya. Meron pala siya dito pang army. Mayroon pa siyang short. Mayroon pang pantalon. Sa'yo to? Sa'yo? Kanino to? Sa asawa mo? Ha? Amoy mo. Diba? May mga pantalon pala siya dyan mga kabayan. Tapos, ang nakikita natin sa kanya palagi, itong uniform niyang puro black. Pang trabaho. Kasi nga, ito yung binili natin. Ito binili natin to. Ito na, binili natin to mga kabayan. Damit niya. Kanya, tinan mo, kusot-kusot na dahil nakatupi lang dyan mga kabayan. Puro na kusot-kusot. Pang babae to sa asawa mo to? Sa asawa niya mga kabayan. Mayroon pang damit. Ayan pang babae
Bang babae niyang da mga ano sa asawa niya. Oh, pati ito oh. Pati ito pang babae din oh. Ay, oh, pang babae. Sa asawa niya. Oh. Ay, ito nasusuot na rin to niya mga kabayan. Nakikita ko. Kaya pala minsan may nakita kung ano sinuot niya na pang babae. Nandito pa yung damit ng asawa niya. Ito pa lalaki. Basahin nyo! Basahin nyo. Simba. Ano? Simba. Ang Villa Maria. Simbahan daw, Villa Maria. Kunti lang pala yung damit niya. Pero may damit. Dali mo dito, tupian ko! Ang lakad ah. Ang laki naman yan! Maragol. Mga tela. Ito pinagputol-putol yung mga kabayan. Yung kaputi na binigay ni Tis kanya, oh. Oh. Kaya pala hindi na nakita dahil sininop na naman niya. Hindi ba rin mabasa siya. Binigyan namin siya ng kaputi, mga damit, mga kumot, mga tsinelas. Ano pa bang binigay natin sa kanya? Oh, ito yung bago, oh. Ito, oh, may tag pa, oh, yung binili natin. Oh. Ito yon, mga hinahanap ko, hindi niya sinusuot. Tinatago niya. Plus ito, ayan. Oh, ito yung kumot na bago din na binili natin. Oh. Pati itong mga shorts. Ito, oh, ayan, oh. Hindi niya ginamit. Tapos yung brief, may dalawa pang hindi gamit mga kabayan. Ganyan nga siya kasinop. Pati pa naman tong kaputi mga kabayan, masira lang dito pag hindi niya gamitin. Gamitin mo to kaputi ha, pag umuulan. Diba sabi ko sa iyo, gamitin mo yung mga gamit ng pinamimili natin. Kaysa naman masira lang, tinan mo to. Masisira lang to. Pati yung buta, saan ka inilagay yung buta? Ano pa? Pangsuga. Ay, ito yung duyan. Sabi na iba, bilhan mo ng duyan, Lori. Yes, binilan po natin ng duyan. Isang araw lang pala kinabit. Hinanap at tinanong naman ng viewers natin, nasaan yung duyan ni Tatay Ronnie? Nandoon pala sa ilalim ng sako. Di ba? Ano yan? Yung mga binili natin sa kanya, mga toothpaste, toothbrush, sabon. Gamitin mo yan kasi masisira ha. Wala na.
So ayan po mga kabayan, Diyos ko inabot kami ng siyam-siyam sa paghalungkat ng mga kagamitan or kasangkapan. Ika nga sabi ni Tatay Ronnie po mga kabayan, no? Sobrang dami, no? Kung tutuusin po mga kabayan, ang nakadami lang talaga doon yung mga abobot na hindi na mapakinabangan, plus itong mga kaldero po mga kabayan na Diyos ko, dating chef ata si Tatay Ronnie, ang dami. So yan lang po mga kabayan, no? Kasi itong mga kaldero mga kabayan, bago namin ito bitbitin sa itaas, kailangan malinis muna ito, o kahit mabanlawan man lang, kahit hindi na masyadong paputiin o kiskisan, no? Kahit man lang mabanlawan siya, para kasi nagmold na, oo, para naman kahit paano malinis mga kabayan, and then patuyuin bago natin isalansan or isako ulit ng malinis na sako po mga kabayan, para itabi sa isang tabi. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.